the member of the committee on APRO, Honorable Municipal Councilor Regan Villanueva, si Consiglio po ang nag-arkan na session. Oo, yung attorney establishing a scheduled solid waste collection system for Paraguay Namatay, Municipality of Bacan by THROUGH. True. Minutes of the 25th regular session is hereby approved as corrected. House rules suspended. And the municipal coordinating team regarding the regarding the Philippine Community Resilience Project. Panahon ng pagkilos. The table is now open for deliberation. Isa po, representative. Yung bagong modality po. So, yung pakakay po yung nakasama dun sa batch 1 na mag-i-implement po ng Philippine Community Resilience Project. So, ito pong bagong modality na po ito ay magpo-focus po sa pagiging resilient ng ating komunidad. So, sasagutin po nito yung mga problema nila in terms of mga different risks na nai-experience po nila sa community. So, ang team pakakay po ay binubuo po pala ng area coordinating team na hired po ng Regional Program Management Office ng DSWD and ng Municipal Area Coordinating Team naman po na hired ng munisipyo ng Boracay. So, kami po ay binubuo ng 11, meron po kami 11 na Community Empowerment Facilitator from Regional Program Management Office. Pagtayo po. 11 po. Then meron po tayong isang Technical Facilitator, si Engineer po. Then our Admin Officer for our Municipal Financial Analyst, Ma'am Jed. And our Project Evaluation Assistant, si Ma'am Jordy. So, sila po yung mga hired po ng Regional Program Management Office ng DSWD. Then, for the counterpart po ng munisipyo, ating Municipal Area Coordinator po ay si Ma'am Au, or MSWDO. And dito naman po sa munisipyo, meron po tayong 12 na Municipal Community Empowerment Facilitator po. Dalawang municipal data encoder po, and isang municipal roving bookkeeper. So, all in all po, meron po kaming 31 na members po ng ACT and MCT dito po sa Bacacan. May isa pa po pala ng kuparating, nasa Cordillera Palo. So, we would like to take this opportunity po para po hingin din po yung support ng SB para po sa implementation ng ating bagong modality. Actually po, magkakaroon po tayo ng launching po ng bagong modality sa July 14. And we would like to invite po Sangguniang Bayan para po makapag-attend na gaganapin po siya sa Global Gym. Multi-purpose po, doon po gaganapin sa July 14. 8 to 5 p.m. po. 8 to 5 p.m. po. So it will be it will be attended by our Regional Program Management Officers po, and we are hoping po na makadaan po si RD Norman, since malapit naman po yung Bacacan sa Legazpi. So, ngayon po ay bumababa na po kami sa mga different. Our launching sa July 14, makakaroon na po tayo ng different activities such as barangay the activity. And hingin na din po namin yung support ng SB. So far po, yun man lang po ang updates po ng programa po ng Kalay dito sa Bacacan. So thank you so much. Ano ba yan? Ngayon lang na year? How about following year? Yung respect yun ay hindi na makakabit sa iba naman ng barangay. So thank you po sir for the question po.
So, bali po yung green po, yung allocation po natin ng grant. So, itong grant po na ito ay yung galing po sa DSWD na kung saan po, as per MOA, ay kailangan din po mag-counterpart ng LGU ng 10 million. So, for the prioritization po, bali, for the first year po, meron po tayong, actually, 3 years po siyang i-implement. So, 2026, 2027, up to 2028. For the 2026 po, meron po tayong nakaalat na 15 million. For the 2028 ay 25 million. And for the last third year po ay 10 million. So, for the first year po, ang mangyayari po ay dadaan pa rin po sila sa prioritization. So, lahat ng barangays po ay, kumbaga, maglalaban-laban po para po mapunta po sila dun sa mga higher rank kung saan po sila po yung posible na pwede po natin puntahan in terms of projects po na gusto po nila sa barangay. Pero yung prioritization naman po ay nakadepende po sa mga risk na ma-identify po sa barangay. So hindi po tayo agad kakam-up po dun sa project. Kumbaga po, aalamin po muna natin kung ano po yung pinaka-risk na na-experience po ng community. So, meron po tayong tinatawag na MRES na composed po ng mga different department heads po dito sa munisipyo. And ang alam ko po ay kasama rin po dun sa composition na yun ay yung dalawang SP po, yung Committee on APRO and yung sa Social Services po ata. So yun po, so sila po yung mag-convene para po mag-identify po ng mga risk na iraranking po. Tapos dun po sa mga risk na yun, nakapaloob na po dun yung mga barangay po na mas affected. So kumbaga po, ang iraranking po natin ay yung mga risk. So, if ever man po na ma-prioritize po sila dun sa first year, posible pa rin po na makakuha pa po sila ng funds sa upcoming years. If yung risk po na yun ay pasok pa po sila dun sa mga risk na nasa higher ranking po na risk po. So, yun po. Sir, meaning may mga criteria. Yes po, sir. May mga isi-set po na criteria yung MRES po natin. Yung mga barangay captain ba, lahat sa 56 barangay ng Makakay, will inform about the criteria para wala silang masabi na mayroon kayong pinapanigan? Yes po, sir. Yes po. So, along with our activities naman po ay as to process din po ay i-discuss po yan sa ating community para po maging transparent tayo. Thank you po. Yes po, sir. World Bank po. Example is a procurement law. Opo. Kaya sa liring, ang implementation kaya sa liring. Paano ang implementation? Halimbawa, pinapiling barangay. Halimbawa, mini boards, mini PF. Paano ang implementation kaya? Barangay or municipality? So, bali po, dito po kasi sa Kalay, community-based po tayo. So, bali po, community po talaga yung mag-i-implement. So, yung mga, yung mga sub-projects naman po, ay open menu naman po tayo. Pero may mga binaba lang po sa atin ng mga negative list na hindi po nila pwedeng i-suggest for funding po sa DSWD Kalay. So, more on, yung mga sub-projects po natin ay nakatuon sa magiging resilient po ng community. Like, kunwari po, may mga risk po sila na na-experience such as may mga binabaha po sa lugar nila, pwede po nila yun na may consider and pwede po yun ang maging sa project po nila ay kunwari po, yung mga related po sa hindi naman po. Yung mga related po dun sa mga projects po na sasagot po dun sa risk nila. Like, kunwari po, pwede naman po yung mga drainage canal po, mga slope protection, mga ganyan po na mga sub-projects. Mini board, pwede. Hindi daw po. Kasama po sa negative risk po. Pwede ang web control? Pwede ang board? As per guidelines po kasi, sir, hindi po siya kasama. Kasi parang hindi niya po ma-address
yung pagiging resilient ng community. Very related sa resiliency. Dito sa Duya, nagulong yun ng barangay na pag low tide, nagigibig sila ng community mag-transport ng mga produkto, mag-transport ng mga tao. Pero mahanap ka magtao. Pero kung at least may mini-port sinda na makakarami sa huling araw, pwede na ito. Kapulaw na. Pero kasi sir, sa guidelines po na binaba ng World Bank at National Program Management Office, hindi po kasi allowed yung mini-port. Yes po, i-download po directly yung fund po sa mismong community account ng barangay. So bali po, mag-open ng separate na community account yung mga mapaprayo na barangays. Para at least po, hiwalay po siya dun sa fund ng barangay. Pwede na sa council park ng LGU. So far po, for the first year po ay nakapag-allocate na po yung naka-counterpart yung LGU po. So naka-fund transfer na po exclusively po for Nagalayances. So yung counterpart naman po ng LGU ay gagamitin natin po para sa pagpasahod po ng mga MCT, office supplies po, and sa other activities po dito sa LGU. Yung office po namin, ma'am, dun po sa katabi po baga ng AFP, yung puting building po baga dun. Po dun, ma'am, yung mga programs ng DSW, yung Kalagi, SLP, walang mga. Aside from this program, what are the other programs na gagawin niyo dito sa municipality ng Barangay? So far po, sir, yung bago mo nalilid na po natin na PCRP po, yun pa man lang po yung meron po tayo dito sa Makakay. So, ang Kalayances naman po kasi ay from time to time ay nag-iiba po ng modality. So, last year po meron po tayong pag-abot. Ngayon naman po ay meron naman po tayong yung tinatawag po natin na PCRP. Kasi nakita ko dun sa municipal City of Tabaco, may mga programa ng kalahi na infrastructure projects. So, do you have any projects in Barangay similar to that there in Tabaco City? Opo sir, infrastructure projects po ay pwede po natin siya makonsider po dito sa PCRP. As long as po hindi po natin pwedeng i-implement yung mga nasa negative list po na sub-projects. So may mga categories naman po tayo na kailangan pong sundin in terms of mga sub-projects po na pwede po i-lobby or pwede po i-address ng community. Sir, Yes po sir. I am not questioning the criteria of your plan. Kasi nag-determine kayo yung survey nyo, yung mga sa kasama nyo, mga empleyado. Wala ba kayong coordination sa the engineering office para ma-identify yung talagang nangangailangan, yung tinatawag na rescue, yung mga vulnerable na Okay po sir. Thank you po sa sa question ni sir. So bali po, yung final output po ng mga barangay, kasi po may activity po tayo na gagawin, yung tinatawag po namin na PRBA. Participatory Resilience Vulnerability Vulnerability Assessment. Kung saan po, himay-himayin po natin sa barangay kung ano po yung mga hazard and mga risk po na na-experience po nila regarding doon. So, i-consolidate po natin siya, yung lahat po ng output ng 56 barangays, and i-present po natin siya sa MRES. Yung MRES po natin, yun po yung sinasabi ko kanina na composed of different department heads together with the dalawa pong representative ng SP. So, doon po ay may mga activities po tayo na gagawin para po malaman po natin kung ano po talaga yung mga pinaka-need na ma-address na risk ng community. If may mga risk po doon na answered na po ng different agencies or ng LGUs, kasi ibabangga po natin siya sa development plan po ng LGUs, ay hindi na po natin siya i-include.
So, in terms of criteria naman po, may criteria na po na sinet yung national. So, yun na po yung gagamitin natin na criteria for the prioritization po. Nung hindi po barangay, ipa-prioritize po natin yung risk na nai-experience po ng community. Kung alin pong risk yung mag-top and kunwari po, doon sa risk na yun ay 10 po yung barangay na mas nakaka-experience, sila po yung ipa-priority po natin for the year 1 implementation po ng program. Kasi sir, kung titingnan natin, halos mostly ng mga sa isla, hindi ko na isabay yung barangay ko. Yung mga along the seashore, talagang risk sila. Pero yun na sinasabi ko kanina, I'm not questioning the criteria, pero siguro mas off siguro kung yung criteria niyo mayroon yung consultation sa LGU as far as the engineering is concerned para mas lalong maganda yung kalalabasan ng mga project na. So, bali, in terms of criteria po kasi sir, so, set na po kasi siya na binaba po na World Bank together with the national. So, in terms of rotation po, magkakaroon po kasi tayo ng rotation. Yung MRES po kasi, hindi lang po pala siya composed ng different department heads, including po sa ME. Kasabay din po dyan yung 56 po ng barangays. So, doon po ay malalaman po natin na in terms of prioritization po, pagdalaan po siya sa botohan ng MRES. So, kasama din po dyan yung mga punong barangays po natin. Since sila naman po yung nakakaalam kung ano po talaga yung mga barangays po na mas nakaka-experience ng mga risk po dito sa inyong munisipyo. Nator, thank you po sa attending sa members. So, thank you so much. Ay, ano ang klase mga resolution mga mawa? Okay po. Para kamay. Pero yung ano po, yung nasa yung resolution po Asik. Thank you po. Thank you so much po. If may mga ano po kayo, pwede naman po kayo mag-visit po sa So, yun na lang po. Thank you so much po. Thank you so much. I'm sure we should. Section 447 of the same code empowers Caribbean Bayan to authorize the Wisman Mayor to legislate and sacrifice provided that no contract may be entered into by the proposed contracts and agreements while the Sanman Bayan exercises the negotiation, execution, implementation, and administration contracts. They pay the city authorization. They are first undergoing executive evaluation. The municipality exposed to the risk of authorizing agreements. That's it. The provinces may compromise sound administrative decision making. And endorsement from the municipal budget officer, the annual budget of Barangay Ingal, Barangay You need to declare as operative in the following barangay budget. SK Mapulang Daga as favorably endorsed by the Municipal Budget Officer. Barangay Luzon, favorably endorsed also. Barangay 5, favorably endorsed also by the Budget Officer. Barangay Guda. Kasi mo Bishop sa inyo. I withdraw my motion for approval. I move to include in the agenda annual budget of Tiga Hanggang. I so move. I second the motion for the Motion is approved. I move for the approval of the same of the municipal mayor to seeking for authority. I agree with Mr. Cherry Walker na sabi ni Kagawad Pirma. Only give the authority should negotiate
Hindi mo kita mga pwede. Because I remember Mr. President, Senate Officer, the previous administration, nagsawalan po kami kay authority to negotiate. And then after the negotiation, mag-report po sa kuya. Kung saan ang location, kandagang Bumacalo. And then, bagong no, ang rate ng Bumacalo. Kasi na-include po sa request ni Mayor Pumbales is pati sa pag-alam ng Bumacalo. Hindi na absolute say. So, on my opinion, only give the authority to negotiate the secretary mo. Is that the motion of Councilor Rubelas? I second the motion, Secretary mo. The motion is approved. Yes, Councilor Rubelas. In addition, with regards the pagharap po ni Mayor Lucky Pumbales, kang ini pong dote, I remember that Kagawad Kao and myself, na nag-ikibat po na dapat mapakalpak kita na ikaw kita na ini pong terminal. So nag-ikibat po kita agad si Mayor Lucky, I remember na for the renewal of the that portion, so sa terminal, so nag-suggest ang po Mr. Secretary Officer to include the construction of the building. Kailangan magamit kaya. Pero gurado man sa naang espasyo, nagagamiton ang DOP. Huwag man kailangan na mga. So, natin mapakalpak kita kay portion of that na ipagkaag ang DOP. Na doon hindi natin mapakal. It is my opinion, Mr. Secretary Officer. Because the applications of this area for terminal to dapat itong certain na Piratilla, i-include ang pagsusability. At sa magkikakan sa terminal. Kung ano ang pika-plenta or terminal sa kapinagkibindi, kung galimasa na kita. So, I remember as the man na i-include itong pinagag ni original kaging portion ng barangay Pulo. Parang ito. Yes, Councilor Rubelas. Kuya, ikaw ang kanila ng budget ng talaga. Pwede maging ang bakal talaga. Mas kung kayo na ang sa sausagod kayo, hindi ang iyan kung magayon na building yung Euro 5, hindi yan din ang po. Kung kalmang nila sa araw ka, very accessible, at bawag sa hindi, hindi ito lang po. Kung kayo naman, accessible sa Gabos, provincial road ang andiyan, sa loob magdalaga. Sabi na ini na pinahagad sa tuloy na. Almost 3 years na. 3 years na yan. Proposed resolutions, Subscribe officer, a resolution granting authority to the local chief executive to purchase 1 unit of motor vehicle for the office of the mayor. Kaya man yung tatsubay, may budget din yung subscribe officer, kaya may masulat na rin budget. Ay so, subscribe officer. Mr. Secretary Officer, although it is very approved, for inquiry, dapat na given at spring kung sa'yo po ng budget. Kasi di po ako nahiling sa the approved budget for 2026 na include ang pagkalki sa motorcycle DK. Dapat, I think, kung di po ako dasala, dapat na-include yan sa purchase. So, kaya po naman sa Secretary Officer, maraming po sa makuha kang budget. Councilor Rubelas. Promoting local ag farming, establishing market preferences for locally sourced pork, institutionalizing the municipal ag disbursement program, and providing penalties for violation thereof. The proposed ordinance is not in our agenda for today.